Maayong buntag kanatong tanan. Salamat sa Ginoo sa oportunidad nga makahiusa kita sa pagsimba sa Dios as well as to pray for China, no? Specifically today, atong natugyan sa Ginoo ang nasod sa China. We believe nga pinagi sa atong mapagampo daghang mga katawhan ang madugang pa sa gingharian sa Dios isip tubag sa atong mga pagampo. We would like to greet also a blessed morning sa atong mga online worshipers nga mi-join kanato karong buntaga. Salamat sa Ginoo tungod kay sa miaging upat ka Domingo sa Oktubre, no? Atong nabatian ang mga mensahe nga gipadayag sa Dios kanato pinagi sa iyahang mga anak, no? Ang atong mga leaders sa simbahan maoy nagadumala sa atong preaching sa miaging upat ka Domingo sa Oktubre. O ang atong tema, no, as prescribed by Kamakop, mao ang all of Jesus for all nations. Og mao kini usab ang tema nga atong ipadayon ni ining bulan sa Nobyembre. Although lahi na pod ang atong focus, kaniadto ang atong mga mensahe gikutlo gikan sa Colossians chapter 1 and part of chapter 2. Pagkaron pagakutloon kini sa libro sa mga buhat, no? The book of Acts. And I do believe nga ang Dios dunay mga pinasahi, special nga mga panalangin nga iyahang gi-prepare sa matag usa kanato as we come and worship the Lord every Sunday. Nining atong tema, no? Atong natun-an ang supremacy and the all-sufficiency of Christ. Kumingon ta nga supreme and sufficient ang atong Ginoong Kristo, that means that everything we needed from God to save us, gikan sa atong mga sala, kini nahimo na accomplish sa atong Ginoong Kristo. Si Ginoong Kristo nga anak sa Dios, the image of the invisible God, the creator of all things. Mianhi siya sa kalibutan, nagkinabuhi siya sa perpekto nga kinabuhi. Ug unya namatay siya dito sa cross aron sa pagbayad sa atong mga sala. Napasaylo kita sa atong mga sala tungod sa iyahang kamatayon dito sa cross. Wala na'y gikinahanglan nga himuon pa nato aron ta maluwas, but only to trust the Lord Jesus Christ. Ingon ana ka simply ang kaluwasan nga gihatag sa Ginoo kanato. Ang langit na himong libre nga gigasa sa Dios nganhi sa matag usa kanato pinaagi kang Ginoong Kristo. Sa dihang si Ginoong Kristo makaigsunan, mibalik na ngadto sa langit. Kana mo'y nahimong clear o klaro nga timailhan nga ang iyang gitrabaho sa atong kaluwasan na kumplito kini. Na kumplito kini. Nga ang iyang kamatayon gidawat sa Dios nga kabayaran sa atong mga sala. Ikaw ug ako nahimong napasaylo sa Dios tungod sa gihimo ni Kristo didto sa cross sa Kalbaryo. Ang kaluwasan, makaigsunan, ang gihimo ni Ginoong Kristo alang sa atong kaluwasan natapos niya. Sa dihang namatay siya, nabanhaw siya, o mibalik na to sa langit, na kumplito niya ang maong kaluwasan. Apan, ang atong trabaho, mahitungod sa kaluwasan, nagapadayon kini. Tungod kay iya kining gibilin nganhi kanato. And anyone who accepted the Lord Jesus Christ
nining gasa sa kaluwasan nga atong nadawat, nahimo kitang kabahin ni ini nga mission, ni ini nga gisugo sa Ginoo sa matag usa kanato. Gusto ko mangutana sa usa ka personal nga pangutana sa imuhang kinabuhi karon. This is a personal question. Wala ba moabot sa imong unahuna nganong sa dihang giluwas ka sa Ginoo, wala man kaniya dayon kuhaa. Wala man kaniya dalha dito sa langit. Mahimo man unta nga sa dihang giluwas ka sa Ginoo, iya na lang tang gidala dito sa langit. Aron nga wala na tay struggle mahitungod sa sala, wala na kitay struggle mahitungod sa kalisdanan niining kalibutan. Makapahulay na ta sa tanan natong mga pag-antos niining kalibutan. Mahimo na sa Ginoo. Apan nganong wala manahimuan sa Ginoo? Dili ba tungod kay duna pasiyay katuyuan sa imong kinabuhi nganong iya kang gipabilin ni ining kalibutana? Si William Arnott, usa ka inila nga pastor dito sa Scotland, doon na siya ay very revolutionizing statement nga ato ning lantawon makaigsunan. Matod pa niya, the simple fact that a Christian is on earth and not in heaven is proof that there is something for him, her to do, or him or her here to do. And if he or she is not doing it, the neglect shows either that he, she is not yet a Christian or that he or she is a Christian who grieves Christ. Dili ba bugat na nga statement? Kung ikaw kuno nagpabilin dinhi sa kalibutan kay gipabilin pa ka sa Ginoo, ingon nga iyang anak sa kalibutan. Unya wala nimo himua ang gisugo sa Dios kanimo, either dili ka pa tinuod nga Kristohanon. There was a time nga we were discussing about sa mga kaniadto nagakahitabo dinhi sa simbahan nga bibo kaayo ang Sunday school. Grabing lalis. Nya dunay uban nagduda na nga murag ang uban wa pagyud tinuod maluwas. Posible na. You can be here every Sunday dinhi sa simbahan and yet dili ka sigurado sa imong kaluwasan. And that could be the reason nga dili usab kita maghamit sa Ginoo. Pero pwede po, nga klaro na alang kanimo ang kaluwasan, pero nagkinabuhi kita, nga nagpasubo sa Ginoo. Kung ikaw musugo og tao, unya, dili himuon sa imong gisugo ang imong gisugo, unsa may imong bation? Di ba moingon ka nga, di na lang nako ni suguon, kay di man yun ni mutuman nako. Siguro maingon na lang ang Ginoo, di naman ka magbuhat sa akong gipabuhat nimo, uli na lang ka dinhi sa langit. Nya moingon ra batag simba ko. No? Murag di pa ta gusto matos langit, gusto pa kita diri sa kalibutan. Pero nauna-una nato nga samtang gipabilin ta sa Ginoo dinhi sa kalibutan, do na siya'y gusto oy pabuhat sa matag usa kanato mga kaigsunan. Ang pangutana karon unsa maning gusto ipabuhat sa Ginoo kanato dinhi sa kalibutan. What is it that God wants you to do on earth? What is it that we can do on earth nga dili nato mahimo dito sa langit? Do na ba? Makaawit kita dinhi sa yuta, no? We can sing praises to God. Mahimo man nato po na dito sa langit. Makaampo kita dinhi samtang niya kita ni ining kalibutan and we can also do that dito sa heaven. We can fellowship as believers dinhi sa yuta apan makahimo usab kita na certainly dito sa langit. However, dunay usa ka importanteng butang mga kaigsuonan nga atong mahimo dinhi sa kalibutan nga dili na nato himuon dito sa langit. Unsa man ni? Mao ni sharing the good news of salvation to a lost sinner. Kaya nga naman, sa langit wala na may makasasala. No?
Munang sa langit, wala na kuno'y beer dito. Kay wala na may makasasala. No? Ang tanan, mga linuwas na sa Ginoo. So kung kinahanglan man, magpaambit kita sa kaluwasan, makaigsunan, ato ng himuon, samtang ni apakita ni ining kalibutana. Si Ginoong Hesukristo, sa wala pa siya, mukayab ngadto sa langit, kay mao kini ang istorya sa libro sa mga buhat. Iyang gi-explain ngadto sa iyahang mga disipulo kung unsay angay nilang buhaton sa dihang mubiya na siya kanila. What he mandated them to do, iya usab kining gisugo kanato. Kita nga mga sumusunod ni Ginoong Hesukristo. Listen to the instruction of the Lord Jesus Christ. Muni ang giingon, very specific in chapter 1, verse 8 of the book of Acts. Ingon diha, but you will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses in Jerusalem, in all Judea and Samaria, and to the ends of the earth. Mga kaigsunan, gipabilin ni Ginoong Kristo ang iyahang mga disipulo, kita nga mga anak niya, niining kalibutana, unsay katuyuan, aron mahimo kitang iyang mga witnesses. Mahimo kitang iyang mga witnesses. Wala magpadala ang Dios og mga anghel nga maoy mo witness alang kang Ginoong Kristo og mo sangyaw mahitungod sa gihimo ni Kristo dinhi sa kalibutan o sa atong mga kinabuhi. Magagamit ang atong Ginoo og ordinaryo nga mga tao sama kanimo, sama kanako, to convince people, to convince the unbelieving world to believe in the Lord Jesus Christ. We are God's witnesses. Kita ang ebidensya sa gahom sa kaluwasan sa atong Ginoong Hesukristo. Kita ang prueba nga mao'y makakonvince sa kalibutan. Kay kining kalibutan, mga kaigsunan, mga katawan sa kalibutan, kinahanglan makonvince sila nga si Kristo miyani sa kalibutan aron sa pagluwas kanato. O kita ang prueba niya na. Ang atong kasinatian sa kaluwasan mo'y mahimo natong kamatuoran to tell them what we have experienced with the Lord Jesus Christ. This is our mandate. If we do not do our part, wala na laing plano ang atong Ginoo, mga kaigsunan. Wala na sa laing plano mapadala ang anghel o kinsa pa may iyang ipadala. Ikaw ug ako, iyang gibutang kung asa man kita nahimutang, aron gamito niya nga mahimong iyang mga saksi sa gihimo niya sa atong mga kinabuhi. Nagingon si Ginoong Kristo in Matthew chapter 24 verse 14. Hangtod nga kining ebanghelyo dili pa masangyaw sa tanang kanasuran, dili pa siya mobalik. Dili pa siya mobalik. Kay nganuman, dili siya gusto mohukom sa mga tao nga wala masayod sa kamatuoran. O kita ang mahimong instrumento sa Ginoo to tell them, to witness to them about the saving grace of our Lord Jesus Christ. Mao kini ang punto ni Dr. Luke, the writer of the book of Acts. Kining libro sa mga buhat, mga kaigsuonan, this is a follow-up to his gospel nga iyang gi-address kang Theophilus. Sa gospel, iyang gisgutan ang kinabuhi o ministry ni Ginoong Hesukristo. Apan pag-abot sa book of Acts, sa diyang nahumana, ang ministry ni Ginoong Hesukristo, iyang gitrace ang kinabuhi sa mga early believers o ang ilang pag-witness mahitungod kang Ginoong Hesukristo. Ang the book of Acts is the book of Acts. This is the acts of the Holy Spirit in the lives of the apostles, in the lives of the early believers. The book of Acts, in part, answers the question, how did the apostles serve as Jesus' witnesses? Okay?
Si Luke, Dr. Luke, nagsulat siya kang Theophilus og iyang ginarate ang katapusang kinabuhi ni Ginoong Kristo sa dihang mikayab siya dito sa langit o ang pagsugod sa mga buluhaton sa iyahang mga apostoles. We are Jesus witnesses. We are Jesus witnesses. In its basic sense, it means that we are to declare the truth about Jesus to another person. Mauna ang kahulugan sa witnesses. Nakita ba ninyo sa dihang witness ka sa husgado or sa Senado, ng mga hearing sa Senado? Doon ay Bible, moral ka. No? To tell the truth, but nothing but the truth. Mao kini ang atong ministry, mga kaigsuonan dinhi sa kalibutan. Ang pangutana, dili mao nga mo witness ba tao dili? That's not the point. The question is how to become an effective witness for Christ. Kay mao man ni ang gisugo sa Ginoo kanato. Dili na isyo mag-witness ba ko o dili. That's not the point. The point is unsaon nako nga mahimo akong epektibo nga witness for the Lord Jesus Christ. This morning, quickly I would like to share to you 3 important qualifications of an effective witness for Christ. Aron ma-evaluate nato ang atong mga kaugalingon kung kita mahimo bang epektibo nga witness sa atong Ginoong Kristo. Ang una nga qualification, mga kaigsunan, mo kanang personal encounter with the Lord Jesus Christ. Kung imong balikan ang libro ni Lucas sa katapusang bahin in chapter 24, nagsulti si Ginoong Kristo sa iyang mga disipulo nga miyani siya aron sa pagluwas sa makatawhan. Namatay siya og nabanhaw og miingon siya, "You are the witnesses of these things." Nasaksihan ninyo ang akong pag-anhi sa kalibutan, ang akong kamatayon, o ang akong pagkabanhaw. O mauni ang inyong imantala nga kamatuuran ngadto sa tanan nga mga kanasuran. Kung imong lantawon, mga kaigsuonan, evangelism in the New Testament, wala ni siya mahitabo resulta sa organized program. Wala sila mag-gather o niya nagplano sila nga mag-evangelism. Maghimo sila mission month. Wala. Wala kini giplano and then they went through training unsaon pag-evangelize. No. Kung himong lantawon dinhi sa mga buhat, mga kaigsunan, resulta kini sa mga individual, no? Mga believers nga nagsangyaw sila mahitungod sa ilang kasinatian uban kang Ginoong Kristo. Maura na ilang gihimo. Matod nila, mga kaigsunan, nga ang best nga mga sales people, kani mga salesmen, no? Kay kadtong mga tao nga mituo sila sa produkto nga ilang ginabaligya. Kinsa may mga salesmen din no? Sa dihang believer ka sa produkto nga imong gibaligya, mga kaigsunan, dili na ka mag-exert og effort to convince people. In fact, manuti sa mga tao nga kanang imong gisulti, kung dili ka believer sa imong produkto, manuti sa mga tao nga imo lang nang gimemorize ang imuhang presentation. Apan sa dihang ang imong gipadayag is tinuod nimong kasinatian, mao ni mo convince nila. Dili mo appear nga ikaw nagabaligya, but mo appear nga you are just telling the truth of what you have experienced about the product. That is the same with the gospel. That is the same with the gospel. Kung wala kita'y kasinatian uban kang Ginoong Kristo, dili real ang atong pagpadayag kung kinsa si Ginoong Kristo sa atong mga kinabuhi ngadto sa uban. Kung wala nato na sinati si Ginoong Kristo, mga kaigsunan, dili gikan sa atong kasing-kasing ang atong pag-witness kung kinsa si Ginoong Kristo. What is very touching sa kinabuhi sa mga tao, mao kanang sa diyang mo sirta nga gikan gyud sa
atong kasing-kasing kung kinsa og unsay kahulugan ni Kristo sa atong mga kinabuhi. And that is the best witnessing nga atong mahimo, mga kaigsunan. If you know Jesus, you can talk about what He has done for you. You can share how He changed your life. Nga kaniadto ikaw nagkinabuhi sa sala, apan sa dihang imong nadawat si Kristo, iyang gibag-o ang imong kinabuhi. You can share kung giunsa ka paggiya sa Ginoo matag adlaw sa imong kinabuhi. You can share how you are strengthened by God sa imong mga struggles, sa imong pagatubang sa mga pagsulay sa kinabuhi. And you can tell people giunsa nimo pagkakaplag ang kinabuhing walay katapusan. That is your personal experience with the Lord. And when you have experienced that, dili lisod nga mosulti ngadto sa uban tungod kay imo nang tinuod nga kasinatian. Mao na ang kamatuoran sa imong nailan o na-experience sa atong Ginoong Kristo. Mga kaigsunan, dili kinahanglan nga mahimo kitang teologian aron maka-witness kita mahitungod kang Kristo. Dili kinahanglan nga mo eskwela tag Bible school, mahimo tang pastor, mahimo tang missionary, aron kita mahimong mga witnesses of our Lord Jesus Christ. Wala na nag-require nga taas ang atong IQ. What is needed mao ang atong personal nga kasinatian uban sa Dios. Kay maunay tinuod nga mensahe nga atong mapadayag ngadto sa mga katawhan as we witness for Christ. We just tell the truth kinsa si Ginoong Kristo sa atong mga kinabuhi to anyone nga willing maminaw kanato mga kaigsunan. That's witnessing all about. Giunsa ta pagluwas ni Ginoong Kristo ug unsaon usab nila nga makasinati sila makadawat sa kaluwasan nga libre nga gihatag sa atong Ginoong Kristo. Mga kaigsunan, if you want to be an effective witness for Christ, una nga qualification, doon na kay personal na experience, doon na kay personal nga encounter sa atong Ginoong Kristo. Kay kanang imong encounter sa atong Ginoong Kristo, kanang kaluwasan nga imong nadawat kang Ginoong Kristo, that is the truth nga imong isulti ngadto kanila. Ikaduha, mga kaigsunan, nga qualification mao nga kining empowerment by the Holy Spirit. Ingon si Ginoong Kristo, but you will receive power when the Holy Spirit comes on you. Niining panahon na, mga kaigsunan, nailhan na sa mga disipulo kung kinsa si Ginoong Kristo. Namatay siya, gilansang, nabanhaw, o nakiguban sa iya mga tinuan sulod sa 40 kadlaw. Mituo sila nga si Kristo mao ang Mesiya. Pero dunay butang nga importante alang kanila. Ang pangutana nila kang Ginoong Kristo, Ginoo kanos aman ikaw magsugod sa imong paghari. Doon kay interesado sila, doon na sila yung mga personal, nga mga desire, nga mapagawas sila sa Romanhon nga oppression. Doon kay niining panahon na ang Israel gigamhan sa Roma. O gusto nila nga si Kristo mahimong political leader nila. Daghang mga concern sa ato mga kinabuhi. Saya maghunahuna ta sa atong gobyerno about corruption. Saya makaingon ta, Ginoo, kanos apaman mahumaning among mga pag-antos, kanos apaman nga ikaw nagyoy maghari sa among kalibutan. Muabot ra na. Apan unsay tubag ni Ginoong Kristo ngadto kanila ug mahimong tubag sa Ginoo sab kanato when we try to question about His reign mahitungod sa iyang pagbalik niining kalibutana. Ingon ang Ginoo kanila, instead of worrying about the timing of my coming, doon na importante kaayong butang nga kinahanglan naka-focus kamo. Unsa man ni? When you receive the power of the Holy Spirit, then mahimo kamong akong mga witnesses.
when they would be filled with the Holy Spirit, and then they would be effective witnesses of Christ. Na unsa man ka-importante diay ang balaang Espiritu Santo sa atong pag-witness, mga kaigsunan. You know, witnessing is a three-way conversation between the Holy Spirit, the witness, ikaw, ug ang prospect, ang lost sinner. Trabaho kini sa tulo. It is the Holy Spirit who will give you the wisdom, the boldness, and the guidance kung kinsay giandam na niya nga maminaw sa imong mensahe. And then He will also speak to the prospect, the lost sinner, aron siya makonbiktuhan sa iya mga sala ug mudawat sa kaluwasan ni Ginoong Kristo pinagi sa imong pagwitness. Minus the Holy Spirit, wala tay kakayahan nga mubag-o sa kinabuhi sa tao. Wala tay kakayahan nga mo convict sa tao mahitungod sa iyahang mga kasalanan. That's the work of the Holy Spirit as we witness for Christ. Dili ta kinahanglan nga konbensihon nato ang atong mga pamilya nga wala pa diha kang Kristo, ang atong mga higala nga sila nagkinahanglan og Kristo sa ilang kinabuhi. That's the work of the Holy Spirit. Ang atong responsibilidad, mga kaigsunan, mao ang pagsulti sa kaluwasan nga atong nasinati uban kang Ginoong Kristo. Dili nato mahimo ang trabaho sa Holy Spirit, dili po himoon sa Holy Spirit ang atong trabaho. Tungod kay tulo kini kabahin. Nakuha nato ang punto dinhi. That's why we need the empowerment, we need the feeling of the Holy Spirit in our lives to become an effective witness for Christ. Magamit sa balaang Espiritu Santo ang Ebanghelyo nga atong gideklara aron ang tao maginulsol sa iyang mga sala o musalig diha kang Ginoong Kristo. Mahimo sa balaang Espiritu Santo nga ilisan kanang kasing-kasing nga batuon sa tao ug iya kanang pahumukon aron kini maghimong maggutom sa kamatuoran o sa pagkamatarong igsuon. Do you want to be a witness? Do you want to be a witness? Then speak up for Him. Kinahanglan musulti kita sa atong kasinatian uban sa atong Ginoo. Siguro na ibang mga tao maingon, but pastor, problema man ko kay inig musulti gani ko, munga-nga man ko. No, nabay makasinati ana. Tungod sa kahadlok murag dili na ta makadiretso og istorya. Tinuod na. No? Apan man kaigsunan ang Holy Spirit dili na munga-nga. Bisan sa imong pag-utal-utal sa imong isulti, it will appear sa tao through the working of the Holy Spirit nga klaro ang mensahe nga imong gipabot ngadto kaniya. Siguro moingon ka, maulaw man ko. Okay lang na, no? It is the work of the Holy Spirit to give you the boldness. That's why sa atong prayer karon, we pray for boldness sa atong mga missionary, especially in China. Kaya nga naman restricted country ang China, dili sila open to the gospel. Mahimong pinagi sa imong pag-witness, mahimong kamatayon ang imuhang ang bili niya na makaigsunan. But it is the Holy Spirit who will give you the wisdom, who will give you the boldness to witness for Him. Siguro makaingon ka, di man ko eksperto sa Biblia. Kinsa may eksperto nato sa Biblia? Sige patagtuon sa pulong sa Ginoo. Matun-an ra na kanang pulong sa Ginoo. Perhaps makaingon siguro ka makaigsunan, murag lisod man pastor kay katong akong silingan, murag gahi man kayo to og kasing-kasing. Na hinumduman nato, if the gospel nga nagtrabaho sa imong kinabuhi, mahimo pong magtrabaho kini sa kinabuhi sa ubang mga tao. Ayaw limitahi ang gahom sa balaang Espiritu Santo because that is His work. Our work is just to share, to witness for Christ.
When you are empowered by the Holy Spirit, you will have the courage, the boldness, confidence, insight, ability, and authority to share what the Lord has done in your life. Let me leave you with this personal definition about a witness. Oh. Wala na ako ma-include din ha, mga kaigsunan. A witness is anyone who cooperates with the Holy Spirit in telling others about Jesus. Anyone who cooperates with the Holy Spirit in telling others about Jesus. Ang gikinahanglan sa Ginoo kanato mga kaigsonan is just a little cooperation. Little cooperation lang. Dili nang wala gyud tay himuon. When He gets it, sa diya mo cooperate kita sa Ginoo, then He will start to make changes in the lives of people through your witness. God invites us to cooperate with the Holy Spirit in telling others about Jesus. This is God's mandate for every Christian. If we will do our part, then more lihok pod ang balaang Espiritu Santo. Pero kung wala tay himuon, dili pod siya makahimo sa paglihok sa kinabuhi sa ubang mga tao. Ready ba ta mo witness? Gusto ba ta mahimong effective witness? Then be filled, be empowered. Trust the Holy Spirit and do your part. Just cooperate with the Holy Spirit. Gamiton ka sa Ginoo to become an effective witness for Him. Thirdly, this is the last. Kinahanglan gandun na tayo gitawag o global, local, or glocal mindset. Ang sa may bot pasabot niya na. Nga dili lamang kita maghunahuna sa atong kaugalingon, but we also think of others. Kaya kung imong lantawon, ang misyon sa Dios is a worldwide program. Ug dili pwede nga diri lang ta mag-focus sa atong simbahan, sa atong palibot mga kaigsunan. That's why we give missionary offering. We support missionaries. Why? Because we believe in God's global program. Kinahanglan naa ta niya nga mindset. Kung imong lantawon all throughout the book of Acts, makita nimo nga ang ebanghelyo mga kaigsunan, muranig bato nga labay diha sa tubig. Unya makita nimo ang ripple effect niini. Kana bang inighulog sa bato, ang tubig mo mukatag siya. Muna gitawag og ripple. Kung imong lantawon, ingon sa atong Ginoong Kristo, you will be my witnesses in Jerusalem. Magsugod sa Jerusalem. In Judea, palayo-layo na sila. In Samaria, and then to the uttermost part of the earth. The Acts or the book of Acts shows the gospel getting far as Rome. In fact, ang history and tradition nagsulti makaigsunan nga ang ebanghelyo pinaagi sa mga disipulo o sa mga nangluwas pinaagi sa ilahang ministry lakaw as far as India. Layo na kayo na. Sa Roma, miabot sila sa India. Nganong ilan ning gihimo? Because of their obedience to the mandate of mission to share the gospel unto the uttermost part of the earth. To share the gospel unto the uttermost part of the earth. Just recently, naghisgot-hisgot ang mga board of builders, pastoral team, sa mga sunod nga mga plano. Salamat sa Ginoo kay na sugdan na nato ang ministry sa Duhali, no? Mao ni ang atong latest nga ministry nga gi-open. Ang atong plano is every 2 years, mo branch out kita, mo open kita og another church planting. We started, kung imong lantawon, kini mga simbahan din sa city, mostly mga anak kini sa Tagsi. Apan wala kita, mo concentrate lang din Naghinahinay kitag expand
So, may focus kita sa Davao del Norte. And we found out nga ang Duhali, siguro mao na lang ni ang lungsod sa Davao del Norte nga walay alliance ministry. And then, after that, saturated na ang Davao del Norte. Miabot na ta sa Davao de Oro, that's another province, ang Laak, no? Davao de Oro. And it came to our mind in our discussion to start praying for a target. Ang gilid sa Ginoo, if this is really is working, mao ang Davao Oriental. It could be Katiil, Baganga, Buston, Caraga, somewhere there. No? Nasugdan na nato sa pag-ampo. And praying for God's timing. Kay kining Duhali, dugay na kayo ning giampuan. O kinilang tuiga gi-open sa Ginoo. Sa daghang tag mga challenges when we think of our church planting ministry. Pila pa sa atong nga church planting ministries ang walay luti. Gahapon nami gitan-aw nga luti sa Duhali kay gihanyag nindot kay nga luti pero ang worth niya is 1.5 million pesos. Pero nilibot pasabot makaigsunan. Nga wala tay ikapalit og luti, dili na ta mo reach out, dili na ta mo witness, dili na ta mo obey sa mandate sa Ginoo nga atong isangyaw ang kaluwasan hangtod sa kinatumyang bahin sa kalibutan. We are expanding kay mao kini ang programa sa Ginoo from our Jerusalem Tagum to Judea sa mga neighboring provinces. Unya outside maybe of Mindanao someday. Although uttermost part na natay mga support for missions. Pero how we wish nga ang Ginoo mag-raise up og missionary from Tagsi nga iyang ipadala. Mahimong atong missionary. That is very possible through tent-making missions. You just engage in work at the same time, covered with the prayer and support of Tagsi. Basig doon na kaninyo tawgon sa Ginoo nga ipadala sa ubang nasod. And you will be recognized as missionary of Tagsi, as missionary of Kamakot. Mga kaigsunan, what are we going to do about it? Gipabilin ta sa Ginoo niining kalibutana aron mahimong iyang mga witnesses. That is clear. That is the mandate God has given to every one of us. I am asking, sa tanan nga nakadungog niini, kauban sa mga online viewers, and sometimes doon ay makadungog sa atong mensahe, kaya I've learned nga ila daining i-share, no? When I was in Maabsi during the alumni, daghang kay miduol na ako, mingon siya, Sir, we are following with your preaching through online. So, salamat sa Ginoo. Everyone who hears this message today, nga muhimo nining duha ka butang. Una, no? Duha ka butang. Una, pray that God would give you a chance to witness for Christ this week. Magampo ta. Natagaan ta sa Ginoo og tsansa nga maka-witness kita mahitungod kang Kristo ni ining si manahuna. Ikaduha, commit to speaking up when God gives you the opportunity you prayed for. Ayaw padala sa kahadlok. Sa dihang dunay oportunidad nga i-open sa Ginoo tubag sa imong pagampo, ipaambit ang imong kasinatian uban kang Kristo. Dili kinahanglan imong memorize ng Biblia o memorya kag daghang bersikulo. Just your experience, giun sa kapagluwas sa Ginoo, giun sa kapag-bless sa Ginoo, so that for them makaila kung kinsa kining Ginoo nga imong gialagaran. But before you speak up for Jesus, kinahanglan una masigurado nimo na doon na kay personal encounter and experience with Jesus as Savior. Yes, witnessing seems frightening to many of us. Makahadlok ni apan saligi ang Dios.
And ask the Holy Spirit to empower you, to give you the boldness, tagaan kag kaisog, tagaan kaniya o kahibalo sa paghimo niini. Kay iya kining trabaho, mga kaigsunan. And as we pray for the salvation of the lost, dili lamang kita magunahuna sa atong mga palibot, mga kaigsunan. That's why we challenge to give for missions, because we use this to support missionaries of Kamakop, aron nga atong witness di lamang dinhi sa atong palibot moabot kini bisan sa mga katawhan nga halayo kanato. Ang akong pangutana today, will you join me in praying for a chance to share Christ this week? Mo join ba ka sa pag-ampo uban ako? Nga tagaan tag tsansa sa Ginoo nga mo share kang Kristo ni ining si manahona, kadtong mo commit, taas daw ang kamot. Let's pray, nga tagaan tag tsansa. And when you commit to speaking, then, sa diyang tubagon sa Ginoo, saligi siya, nga gamiton ka. Simple lang. Una, no? Dili kinahanglan nga wala pa ganay gospel presentation. Just share your experience with the Lord Jesus Christ. Remember, if we will do our part, God will certainly do His, no? Through the Holy Spirit. All He needs is a little cooperation from His people. Usbuna ko mga kaigsunan, gipabilin ka sa Ginoo nining kalibutan na, aron mahimo kang iyang saksi. For us, mahimong effective nga saksi sa Ginoo sa iyang gibuhat sa atong kinabuhi. Una, sigurado ang imong kaluwasan diha kang Ginoong Kristo. Doon na kay personal nga kasinatian sa kaluwasan uban kang Ginoong Kristo. You need the Holy Spirit. Pray that God will help you, God will enable you through the Holy Spirit. Kay mauna ang trabaho sa Holy Spirit. Gipadala siya ni Ginoong Kristo aron mo'y mutabang kanato nga mahimo nato ang mandato nga iyang gihatag kanato. And then think locally, no? Always think of others in our prayers, in our witness, and even in our giving. Doon kay pinagi niya na mga kaigsunan, we will be able to reach the world for Christ by being an effective witness of our Lord. Magampo kita. Lord, salamat kay Ginoo sa imong mensahe nga imong gipaabot sa matag usa kanamo. Salamat, Lord, for allowing us to realize ngano nga niya pa kami sa kalibutan. Doon kay doon na kay importante nga gisugo kanamo. Aron mahimong imong mga witnesses, Ginoo. Salamat, Lord. Doon kay dili manamo ni mahimo sa among kaugalingon. You gave us the Holy Spirit who will empower us, who will use us, who will lead us, who will give us the right words to say, and who will convict people, O God. Nga sa dihang mo share kami sa kaluwasan nga among nadawat, Lord. Masabtan nila. Makonbiktuhan sila nga sila makasasala ug nagkinahanglan sila sa kaluwasan pinaagi kang Ginoon sa Kristo. Lord, tabangi mi Ginoo nga mo cooperate kanimo Ginoo. Tungod kay wa kay laing plano Ginoo sa pagluwas sa makatawan, dili pinagi sa paggamit kanamo ingon nga imong mga anak, imong mga linuwas as your witnesses, O God. Salamat, Lord, that we can participate in your worldwide program of saving lost people. Pinagi sa among mga pag-ampo, pinagi sa among mga paghatag, and even through our personal witness, O God. Lord, padayon nimong gamiton ang matag sa kanamo. Lord, doon namin commitment, Ginoo. Nga niining si manahuna, Lord, tagaimig tsansa, Ginoo, nga makas-witness kami sa usa lamang katao. Wa mi masayod kinsa na, Ginoo.
Lord, when we have the chance, give us the courage, Lord, to do our part. Just to share sa imong kaayo, sa among kinabuhi, sa imong pagkamatinumanon. Just to share sa kasanatian namo, sa kaluwasan, diha kang Ginoong sa Kristo. Og imo nang bahin, Lord, ang pagluwas kanila, Ginoo. Amo nang gitugyan, gisalig, nga commitment diha kanimo, Ginoo. Hinaoton ta, Lord, nga dili ka masubo sa among mga kinabuhi, samtang niya pa kami nining kalibutana. Malipay ka, tungod kay mahimo namo ang imong gisugo kanamo, O Dios. Salamat, Ginoo, dalaygon ka sa walay katapusan. In Christ's name we pray. Amen. Amen.